What is up po sa fam? For today's video, first impression ride natin tong Kawasaki Pulsar N250. Yan ang bago ng 2023. Actually ngayon ko pa rin siya ma-ride na talagang sa kalsada. So gear muna tayo ng kaya green ang ating gloves kasi Kawasaki. Hindi, nakakuha ko to sa Christmas party, regalo sa akin nung nakakapunot sa akin. Anyway, tingnan natin to. First impression ride natin tong N250 Pulsar, okay? Bago pa maggabi. So, medyo ang alam ko ang nito is 161 kilograms. Ayun, oh. Ang ganda ng pagka-start natin, oh. So, alright. Try natin kung gaano ba kalakas to. Malakas talaga, no? Kasi siyempre, bago natin first impression ride to, tinitingnan ko kung ano ba meron sa to. Uy, ang ganda, ang comfort nung hindi ako nagdahan-dahan sa hams. Ang comfort niya. Marahil because of the shock to. Yan nga pala auto buy market, guys. Yan. Ayusin lang natin tong yan. So, ikot lang natin siya dito sa Sukat Avenue. Pato agad no. Yan, try lang natin, 'di ba? Uy, pag lumadaan sa lubak, komportable. Tsaka may power talaga siya. Of course, sanay tayo sa may power na power, yung mga Kawasaki ZX-10RR. Pero for 250cc talagang kung gusto mong bumirit o mag-overtake, talagang kaya nitong bike na to, itong Rouser na to. Alright. Tsaka una-una ko na-impress sa kanya yung dalawang beses na akong kanina yung sa hams, tapos sa lubak. Ang sarap sa pakiramdam, hindi sarap talaga sa pakiramdam, no? Kumbaga hindi yung betlog mo okay lang. Kumbaga okay ka, in short, diba? Paano kung naisipan mo pang maglagay ng aftermarket na suspension? Pero okay na to suspension yun, hindi mo na kailangan palitan. Yan, dito ako mag-iingat sa mga ganitong truck ko. Okay? Diyan ka madadali, minsan di ka makikita. Tapos minsan pwede ka masabitan. Konting sabit mo lang, doon ka na sa ilalim ng gulong. Ay, nakakatayon, diba? So yun, no? Kung gusto mo talaga ma-overtake, pwede rin siya pang long ride actually. Up. Second gear. So medyo precise din yung pagka-throttle niya, hindi yung talaga abrupt. Ayan o, talagang pag binigyan mo siya, linear yung power niya, hindi yung zoom, diba? Alam mo naman, pag nakasubo ka ng 2-stroke, bilang bulusok, ito talaga swabing-swabe. Tsaka maganda dito, may control ka sa brakes, sa braking system nito. Oh, yan, overtake sa kanan. Oh. Okay. Okay na itong 250cc na to, in fairness. Pulsar NS250. Alam mo, usong-uso to sa mga India, alam nyo yun. Kasi parang nakausap ko si Brother Motodek. Nakwento niya sa akin, diba nung pumunta siya doon sa sa area nila sa India tayo, nung parang siya, had a tour. Detangke daw talaga uso sa India. So isa sa to sa mga best seller nila yung mga ganitong bikes, yung mga detangke na katulad nito. Yun yung mga talagang gustong-gusto ng mga nasa India. Ngayon nasa Philippine market rin to actually. Matagal na ang Pulsar sa Philippine market. Sadyang new model lang to ng NS250. And mostly nakikita ko siya sa province. Mas maraming gumagamit ng taga-province. Pero if you want reliability na motor, I would say ito yung go-to na motor na para sa inyo. Hindi rin naman siya mahirap isangat-sangat sa traffic. Tsaka imagine 14 liters and then for you to have 35 kilometers per liter. Sobrang tipid nun. Mga nasa 500 plus mahigit yun. You do the math kasi 35 times 14, diba? Siyempre depende yun sa pagpapatakbo mo. Pero in average fuel consumption
to have a 35 kilometers per liter. It's not bad. Tapos komportable siya, hindi katulad syempre ng mga sports bike. Alam ko pwede mo pa nga ito pataasan eh. May mga nagpapataas pa nito eh. Itong kaya pa ito taasan eh. Ang tawag nila, parang rinarize nila yung handlebar dito. Ayan, magagabi na. Ayan, dito na tayo sa sukat guys. Ito yung masasarap bumitit sa traffic eh. Diba? Oop, yawa ganyan no. Oh, 100 ka agad oh. Oo, pag pumreno ka, pam. Oh, ang ganda ng ABS nya. Try naman natin yung rear brake pumreno. Oh, yun, kung ipatik din yung rear brake, okay din. Talagang may power siya no. And may control ka sa braking kasi nga naka ABS oh. Tsaka yung rear, ayun oh, talagang hinto siya oh. Oh yan, yan mga sudden power yan. Sinadya ko talaga by design para matry lang yung braking power niya. May control ka talaga dito sa bike na to. Oh, diba? Kuya try na talaga siya. Woo! Okay, satisfied dito sa bike na to. Siguro, syempre, as always, yung mga stock na ganito, kailangan palitan ng mga busina para mas rinig ka talaga sa kalsada. Yeah. Woohoo! Grabe. 250cc. Ang lakas. At gusto nyo ba malaman yung presyo nito? Para sa ganitong bike, sobrang mura na siya, promise, para sa akin. At alam ko yung mga ganitong bike is very reliable. Whoop. All right. Grabe, no? Sobrang enjoy gamitin tong bike na to. Alright. Woohoo! Fourth gear, 100. Maganda tong bike na to. So mamaya tingnan naman natin yung looks nitong bike na to, para makita nyo rin kung gaano ba kaswabe itong bike. Woohoo! Enjoy! Hindi ko akalain na mag-enjoy ako sa bike na to, kasi
Yung response ng throttle niya rin, parang parehong pareho doon sa piga ng throttle mo talaga. Linear talaga, linear din siya. Pabulusok talaga. Siyempre ako, I'm used to na yung mga 1000cc na, pero hindi ko rin ma-imagine na talaga makapag-enjoy ako sa mga ganitong bike. Alright, let's go. Ito, lubak oh, boom. Diba? Komportable talaga siya. As in, nakakilang lang talaga yung side mirror niya kasi palaka. Alam mo yun. Pero okay siya. Kasi yung side mirror niya mas mahaba kasi doon sa kanyang ano, mas mahaba kasi sa handlebar. Kaya para nakatakot baka makasabit ka ng sasakyan sa sangat-sangat, diba? Alam mo naman dito sa atin. Tsaka abot ka siya for my height of 5'6". Okay siya. Yan. Tsaka pag running siya, magaan siya lalo. Talagang tuwing stop, pag naka-stop lang siya, 161 kilograms, 160 kilograms, talagang medyo mabigat lang talaga siya. Pero pag running na siya, maganda siya dalhin. Ayan. Tsaka nakakatawa dito busa pa, may center stand. Pakita ko sa inyo busa pa yung feature looks ito bago yung maggabi. At least makita nyo man lang. Sige, check natin ito busa pa. Pakita ko lang sa inyo bago i-end ko na yung vlog, no? Okay. So, ayan yung look nya. Ayan. Alright. Futuristic na yung dito nya, oh. Tapos ABS system na to. Alam ko nasa 180/13 yung gulong dito sa unahan. Ito yung busina nyo. Dual exhaust, kung makikita nyo yung stock nya. Yan. Yan, mukhang big bike na rin tignan tong N250. Diba? Ang price pala nito is nasa 161,500. So kung gusto mo na reliable long term na bike, I would say you can go for this bike. Alright, ayun lang, Buso Fam. Thank you very much. See you on my next vlog. Thank you sa first impression natin dyan. Peace out. Bye bye.